Yes! What's up mga kalakay? Isang magandang hapon po sa ating lahat at isang maulan na maghapon. Mga kalakay, musta na ang inyong benta? Mga katulad kong fried chicken vendor. Alam nyo, lean season po ngayon, kahit anong gawin natin, may hangganan yung ating kaya para paangatin yung ating sale. Talagang pagka-lean season, pagka-tag-ulan, wala tayong magagawa. Kundi ang mag-survive, mga kalakay. Maganda na kung malampasan ninyo yung benta na no loss, no gain. Maganda na po yun sa panahon ngayon. So, ang aking masasabi lang mga kalakay, tuloy-tuloy po natin kahit anong mangyari mga kalakay. Ayan. At alam nyo, may babalita ako sa inyo. Good news. Good news po sa akin dito, sa aking area. Alam nyo, yung mga kasama natin, yung mga kakumpetensya natin, mga kaibigan natin na nagtitinda ng fried chicken, sa wakas ay nagtaas na sila ng mga presyo. Yung dating 25 na noon pa man na 25, 30 na kami na mahigit isang taon, 25 pa rin sila. At sa wakas mga kaibigan, naging 30 na. Yan, 30 pesos na yung kanilang benta. Kaya lang, 35 pesos kami mga kalakay. Meron lang isang pwesto namin na 30 pesos ang isa ang benta namin. Dahil ating dinidiskardihan lahat ng pwesto. Depende kasi sa lugar mga kalakay. Depende sa lugar kung ano yung magandang presyo. Meron kasing mga lugar na mahirap paangatin ang presyo. Mahirap, may mga factors tayo na mahirap paangatin yung price natin. Kagaya na nga ng kung ano ba yung mga estilo ng mga tao doon, yung mga customer doon. Halimbawa, talagang dito sa probinsya, karamihan dito sa probinsya ay talagang kung ganitong tag-ulan ay konti lang ang mga pera kasi mga magsasaka, ang karamihan, mangingisda. Pagka tag-ulan talaga, talagang konti lang ang pera ng mga tao. Kaya yung isang pwesto natin doon ay hanggang 30 pesos lang. At least yung mga katabi natin, dati 25, ngayon nag 30 na dahil talagang ang mahal ng manok. Siguro napapansin nila, kami 30 pesos. Bakit may bumibili pa rin sa amin? Halos yung bumibili sa kanila, ganun din. Yung bumibili sa amin, ganun din. Sa kanila, 25 pesos yung benta nila. Sa amin, 30. Kaya nagtataka sila. At parang siguro, napag-isip-isip nila. Ganon din naman ang bumibili sa atin. Ganon din sa doon, sa nagbibenta ng 30. Parehas na natin. Total, napapansin natin na konti na lang yung tinutubo natin. Halos wala na. Ganon siguro ang mga isipan nila. Kaya nagtaas na rin sila mga kalakay. Kaya yun ang good news. Mas maganda na ngayon ang labanan mga kalakay kapag pare-parehas ang presyo. Ayan. So ang dapat natin gawin ayun, tuloy-tuloy lang natin. Kapag huminto ka kasi talo ka mga kalakay. Ayan. So yun po ang good news ngayon. Kahit tag-ulan, sige lang, tuloy-tuloy lang ang negosyo mga kalakay. Medyo malayo-layo pa dahil kasi simula pa lang ang lean season. Abutin ang lean season ng June, July, August. Yan, June, July, August. Sa 3 buwan na yan, talagang pahirapan ang magbenta mga kalakay. At swerte ka kung malakas pa rin ang negosyo mo. Pero sa amin, sa 4 na pwesto, may 2 apektado, mayroon din 2 na hindi gaanong apektado sa lean season na ito. Kaya yan, maganda ang labanan ngayon. mga kalakay dahil pumarehas na sila sa presyo namin sa isang bayan.
At yung tatlong piso namin ay tagti 35 pesos. Mayroon pang isang piso na may kakompetensya kami na ayaw pang taasan. Hanggang 30 pesos lang siya, samantalang kami 35. So wala tayong magagawa. Kami talaga ang nauunang nagtataas, mga kalakay. Kami ang naunang nagtataas. Yung mga kasama natin, mga kakompetensya natin, ayaw nilang magtaas, at kung magtaas sila, nahuhuli talaga sila. Kami ang nangunguna sa pataasan ng presyo. Kasi ang iniisip namin kasi yung tubo, yung tutubuin natin, hindi yung makabenta lang. Baka sabihin naman yung mga consumers natin, mga customer natin na malaki ang kinikita natin, ay hindi po, talagang mahal po ang presyo ngayon. Kaya tinaasan po namin ng price, mga kalakay. Sana ay maintindihan po ninyo. Yan. So marami din mga nakakaintindi, mga kalakay. Biro nyo, papaliwanag ko lang. Dati ang presyo sa palengke ng manok hanggang 220 lang, 220, 210, ganon, 230 pagka mataas. Biro mo ngayon umabot ng 270, 260, 270 per kilo. Biro nyo yan, talagang mataas ang presyo ng manok. Sa amin naman, dati nakukuha namin siya ng 150, 155. Biro mo ang kuha namin, 220. 225 ang pinakamataas na kuha ko na. So, sana maintindihan ng ating mga minamahal na mga customer natin na kaya nagtaas tayo ng presyo, ay talagang sobrang mahal ang presyo ng manok, mga kalakay. So, hanggang dyan ang aking maibabahagi. Good news po sa ating lahat, at tumaas na rin ang presyo ng mga kasama natin. Ayan. Bye-bye!